Magandang araw mga kapuso, narito na tayo sa episode 43 ng Stolen Life. Nagulat nga to si Apo Berta, no? Kaya kinuha niya agad yung holy water. Parang agua bendita yata ito. Tama nga, saka itong rosary. Umalis ka, masamang espiritu, sabi ni Fake Lucy. Bruha ka? Ano yung pinagsasabi mo? Hindi ako tatablan yan, hindi ako natatakot sa'yo. Takot na takot si Apo Berta at napaihina nga sa sobrang takot. Napaupo na siya napasandal siya hanggang sa na lang siya napaatras na siya Hindi ako tatablan yan. Para sabihin ko sa'yo, wag na wag ka nang pupunta pa sa bahay, wag na wag ka nang magpapakita sa amin kung ayaw mo masaktan. Nakiusap si Apo Berta, sabi niya, wag mo akong sasaktan. Sino ka ba talaga? Sino ka? Sabi niya. Tapos nakita niya, isa kang tao. Isa kang tao, sabi ni Fake Lucy. Bakit? Ngayon ka lang ba nakakita ng demonyo? Pwes, demonyo ang nasa harapan mo, oo. Isang masamang espiritu o di kaya demonyo, sabi ni Apo Berta. Hindi, isa kang tao. Nakikita ko. Kung ganun nakikita mo talaga ako, eto lang masasabi ko sa iyo, wag na wag ka nang babalik pa sa amin. Baliwanag, naiintindihan mo? Sumang-ayon si Apo Berta. Ngayon, ito namang si Mamita Ason, sabi niya, nabanggit ko lang naman sa iyo yun dati, Joyce, pero nagkaroon lang naman kami ng misunderstanding ni Lucy at napatunayan ko na mabuti talaga siyang tao. Alam mo, mabuti talaga yung manugang kong yan si Lucy. Talagang napatunayan ko sa kanya na ginagampanan niya pagiging isang mabuting manugang, mabuting ina at mabuting asawa. Yun lang naman, sabi ni Joyce. Wala naman po. Naging curious lang ho kasi ako, kaya ako po natanong sa inyo. Samantala, eto na. Sabi ni Fake Lucy, nako, napaihina na, sobrang takot. Sigurado kung di na yung babalik. Sabi ng nanay niya, alam mo, lokalok pa talaga. Kaya mo pa talagang gawin yun, pero wag kang maging kampante ha. Lalo na ngayon, binabantayan kanyang matanda na yan. Kaya maging maingat ka pa rin. Nahuli siya ni Joyce. Sabi ni Fake Lucy, sige na, mamaya na lang. Joyce, ba't ka ganyan makatitig sa akin ha? May problema ka ba sa akin? May problema ba? Sabi ni Joyce. Oo, meron akong problema sa'yo. Alam mo kasi bro, nagtatampo na ako. Wala na tayong time para sa isa't isa. Hindi na tayo makagala. Hindi na tayo makapunta, makapagbanding man lang. Sabi naman ni Fake Lucy. Naku naman, para ka naman bata. Alam mo naman pamilyado na ako. Siyempre, hindi naman mahahati yung oras ko na puro sa'yo lang. Mahati yung oras ko bilang asawa, bilang nanay ni Cheska. Marami rin akong inaatupag, saka mas importante yun. Marami pa naman panahon para dyan. Saka hindi kita priority, hindi naman kita asawa. Sabi niya, may time para dyan. Sabi ni Joyce, kasi wala ka na kasing time sa akin baka meron ka ng bagong best friend. Bagong best friend mo na ba yung kausap mo sa telepono? Yan na ba yung pinarit mo sa akin? Ano ka ba naman, Joyce? Best friend pa naman kita, pero marami pa naman tayong magagawa di ba, sa ibang araw. Sabi ni Joyce, nako, sarap mong sabunutin, bumubulong siya, sabi ni Fake Lucy. May sinasabi ka, Joyce? Wala, sabi ko good night na. Good night na, sige na, alis na ako. Sabi ni Joyce, nakakabwisit. Sabi ni Isa Akbab, bato ang sungit-sungit nyo? Yan kasing, Ma'am Lucy mo nagkasagutan kami. Talagang hindi ko matiis Alam mo, hindi na talaga ako pupunta dito kundi lang dahil kay Cheska Sabi ni Isaac, alam nyo po ma'am, sa katulad ninyong ganyan, kinakailangan nyo naman po maging masaya. Talaga ba? Opo, kinakailangan nyo rin naman magkaanak. Naku, masyado naman maaga, Isaac. Loko-loko talaga itong dalawang nakakatawa Masyado ka naman nagmamadali para sa akin. Ang ibig sabihin ko po, Ma'am Joyce, kailangan nyo po magkaroon ng boyfriend. Hanggang sa mapangasawa nyo na. Ay talaga ba? Kinikilig si Joyce kayo pa nakikita ko naman na napakabait nyo. Paano mo naman nalaman? Kasi alam ko po na mahilig kayo sa mga bata. Nakita ko po yun, naramdaman ko po yun kay Cheska kapag kasama nyo siya. Maalaga ho kayo sabi ni Lucy. Alam mo, Isaac, ang mga bata madali naman makontento. Basta't maipamalas mo lang sa kanila na mahal mo sila at makita nila na importante ka sa kanila, kontento na sila. Sa akin naman, napamahal ko na rin yung inaanak ko. Syempre, inaanak ko yun Kaysa naman yung mga ibang tao dyan, may nagmamahal nga pero hindi naman namamansin. Sabi ni Joyce, nagparinig.
Ano yung ibig niya sabihin, Ma'am Joyce? Wala. Basta darating tayo dyan, isa ako. Kulo ko talaga to si Joyce, kakatawa eh. Sabi, no? Ma'am, wala pa akong time para dyan, sabi, no? Ngayon, dumako na nga tayo dito kay Mamita. Binisita siya ni Fake Lucy, kaya nagpunta sa bahay, di ba? Umiiyak si Mamita, nagtirik ng kandila at pinagdarasal sa rebulto ni Mama Mary. Yung katahimikan ng kaluluwa. Natanong ni Fake Lucy, sabi niya, Mamita, naalala niyo pa rin po ba si Vince? Every single day, oo. Kada oras, lagi ko siyang pinagdarasal. Umiiyak ako. Alam niyo po ba, Mamita, hindi ko kasi spirit guide ang sagot sa kalungkutan ninyo, kundi po pagdarasal. Tama ka, Lucy. Hayaan mo, pagdarasal ko na lang ang kaluluwa ni Vince para matahimik na siya, para mapalagi na rin ang loob ko. At saka hindi ko na rin paniniwalaan pa yung spirit guide na yan dahil scammer yan. Mabuti naman po, Mamita. Paano po, babalik na po ako sa loob, sa bahay kasi dinalo ko lang naman po kayo dito at hinahanap na po ako ni Cheska. Naalala ni Mamita Aso na tumawag sa kanya si Apo Berta, nagsumbong agad. Opo, ma'am, galing po siya dito. Tinakot niya po ako. Paano naman niya gagawin yun? Hindi niya na dapat pag ginawa yun. Kaya nga po, ma'am Alam niyo po ba, nung umalis ako sa inyo kanina, hindi na sana ako babalik. Nagdesisyon na ako sa inyo, di ba, na hindi na ako babalik. Pero natagpuan ko na po kung sino yung nilalang na nasa loob po ng katawan ng manugang ninyo. Ano? Hindi ho siya masamang espiritu, hindi rin po masamang elemento at hindi rin po demonyo, kundi isa pong tao, taong nanananahan sa katawan ng manugang ninyo. Ibig sabihin po, kaluluwa po siya ng isang tao. Nalaman na ni Mamita, kaya gagawa na siya ng hakbang. Samantalang ito namang si Cheska, Daddy, namimiss ka na namin ni Mami, kailan babalik mo dito? Sabi naman ni Fake Lucy, nako, love, sino ba talaga mahal mo sa amin dalawa? Si Cheska o ako? Syempre pares ko kayong mahal. Maraming salamat, laba. Si Mamita nga pala, eto, hindi na rin siya maniniwala pa dun sa fake na spirit guide na yun. Mabuti naman, maraming salamat, laba, sa pag-asikaso mo rin kay Mamita. Ay nako, lab, hindi to libre, no, may bayad to. Ba't naman? Hihintayin ko pagbalik mo dito, basta alam mo na yung sabi ni Darius. Lab, huwag ka mag-asata ng ganyan, nandiyan yung anak natin. Loko-loko talaga tong si Fake Lucy. Si Para kasi talagang maharot eh. Diba? Talagang wild. Alam natin yan. Samantala, kinabukasan, binigyan ng bagong matitirahan, bagong accommodation ni Mamita si Apo Berta. Nasa loob siya ng kondo. Wow, sosyal. Alam ko hindi ka rito sanay, pero dito ka muna pansamantala para sa kaligtasan mo. Sabi ni Apo Berta, hindi ako sanay, hindi ako makakatulog kasi malambot yung mga kama. Pero karagdagan po niyan, lalong hindi rin po ako nakatulog kagabi kasi po gawa nga po siguro sa takot at pag-aalala. Kaya nga po iginuhit ko na po yung larawan o yung itsura nung nilalang na nakita ko. Sabi kasi ni Mamita, siya nga pala, meron ka nga palang ibibigay sa akin, ano ba yun? Ito ho, ginuhit ko po rito sa sketchpad. Ito po yung itsura nung babae na naninirahan sa loob ng katawan ng manugang nyo. Sabi ni Mamita, hindi ko siya namumukaan, hindi ko siya kilala. Sa tingin ko po, ma'am, kilala nyo po siya. Meron po siyang connection sa inyo. Kasi malakas po talaga yung kutob ko na may dahilan siya kung bakit sumapi siya sa katawan ng manugang nyo. Siguro po kung meron po akong makitang litrato niya, mamumukaan ko at makikilala ko agad. Sa ngayon po kasi, hindi po kasi kami nakikita kaya hindi ko po masasabi kung sino po yung nilalang na yan. Pero tingin ko po talaga may connection sa inyo. At saka, kailangan nyo po mag-ingat. Kailangan ko pong bumalik sa bahay ng anak ninyo at ng manugang nyo para imbestigahan at makilala ang espiritong yun. Sabi ni Mamita, kinakailangan itaon natin na walang tao doon sa bahay para pumunta ka doon ng ligtas. Mag-iimbestiga tayo. Hayaan mo ako ang bahala sa'yo. Ito na nga, pumunta na nga sila. Kailangan natin bilisan kasi kakaalis lamang ni Lucy. Kailangan natin itong gawin. Kailangan natin siya unahan bago siya makabalik dito. Si Cheska naglalaro. Sabi niya, Mamita, sabi po ni Daddy, bawal na po siya dito, di ba? Bakit po siya nandito? Ako, makinig ka sa lola ha. Gagawin lang naman namin to para sa ikabubuti. Pag natapos to, okay na. Please, wag mo itong sasabihin sa mga magulang mo, kay Daddy at kay Mami mo ha. O sige na,
Pasok na kami sa loob. Ito namang si Auntie Belen, maraming salamat anak kasi ngayon lang tayo nakapag-banding ulit at niyaya mo ako mag-parlor. Ay naku Nay, hindi naman kita niyaya mag-parlor no, nung nalaman mo pupunta ako sa salon eh. Sumama ka na. O sige na, makadamot nito, sabi niya. Ay nako Nay, talagang tumatawag itong si Cheska. Mabuti pa huwag ka muna magsalita. Aba, bata-bata pala nag-cellphone na talaga, Nay. Nung nalaman ko kasi kay Cheska, payo doon sa kanya ng nanay niya, pwede raw siyang tumawag sa nanay niya kapag meron daw emergency. Kaya ayun, binigyan ko ng brand new cellphone para mag-chuchu sa akin kung meron mang kaganapan sa bahay. Oh, yes Cheska. Diba sabi ko sa'yo tatawag ka lang kapag may importante? Yes mami, meron pong importante. Ano yun? Nandito po yung spirit guide na kasama ni Mamita, pinapunta niya po dito. Sabi ni Fake Lucy, walang niya talaga yung matandang yan. Nakikipagkita pa rin siya doon sa spirit guide na yun. Samantala, may good news at bad news na hatid itong si Joyce para sa best friend niya. Ang good news daw, napatunayan niya na hindi sinasaktan ni Para itong si Cheska. Ngunit ang bad news, kinikilala na talaga ni Cheska na nanay itong si Fake Lucy. Wala na raw talaga silang magagawa kasi talagang nabilog na ni Para ang lahat ng mga tao doon sa bahay na yun. Ultimo si Mamita na pinagkakatiwalaan ni Joyce na buong akala niya ito na yung unang-unang makakahuli kay Fake Para pero hindi pala, 'di ba? Halos lahat na kaya umiiyak tong si real Lucy, yung totoong Lucy. Sabi niya wala na talagang makakatiwala sa akin. Paano pa ako babalik sa pamilya ko? Huwag ka mag-alala bro, hahanap tayo ng ibang paraan. Ito meron nga pala ako ibibigay sa'yo para mabawas-bawasan naman yung lungkot na nararamdaman mo. Samantala, ito namang si Manang Bering, inaabangan tong si Mamita sa may labas ng gate. Manang, ano ang ginagawa nyo dyan? Binabantayan ko kasi si Mamita kung pabalik na rito sa bahay. Pag nagkataon kasi na madatnan siya ni Sir Darius o ni Ma'am Lucy, sino mapuputukan? Siyempre ako'y mapapagalitan, hindi naman si Mamita, no? Sabi naman ni Isaac, Mamita, kala ko ho ba, hindi na kayo makikialam? Kala ko ba focus na kayo sa trabaho? Ano pa nga ba magagawa ko? O siya, pabalik na rito si Mamita. Magtatago na ako, babalik na ako sa loob, sabi ni Isaac. Maski nga ako, pinaalis nga ako doon sa bahay, pinapunta ako dito Sabi, ito namang si Fake Para, umiiyak. Sabi niya, ito yung picture frame ng pamilya ko, sabi ni Joyce. Ninakaw ko yan sa bahay, tinignan ko muna na walang tao, yung walang nakakita. Binigay ko yan sa'yo para antimano babawas-bawasan naman yung lungkot na nararamdaman mo. Samantala, nagkausap na nga itong dalawa sa bahay ni Mamita Ason. Ano ba yung naramdaman mo doon sa bahay, sabi ni Apo Berta? Negative energy. Nabalutan na po ng negatibong enerhiya yon simula po nung naposes po yung manugang nyo. Aling Bering, ano yung dala-dala mo? Ma'am, naglinis po kasi ako ng kwarto ni Sir Vince. Niligpit ko po itong mga litrato niya. Kinuha ni Mamita yung litrato. Ito ang manugang ko. So nakilala ni Apo Berta. Naalala niya. Nung nakaharap niya, 'di ba, si Lucy, nakita niya yung nilalang na nasa loob ng pagkatao nito. Sabi niya, siya yun, tinuro niya. Ito yun. Ito yung babaeng nanananahan sa loob ng katawan ng manugang ninyo. Nagulat tong si Mamita. So dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to. Bukas sobrang ganda mga kapuso, kaya wag natin itong palalagpasin. Ang episode 44 ng Stolen Life. Alam na ni Mamita ang lahat ng sikretong tinatago nitong mag-ina sina Tia Belen saka tong si Fake Lucy na siya mismo si Para. Kaya gagawa na siya ng investigasyon para makakalap ng mas matibay na ebidensya. Ngunit syempre, alam natin na mapapahamak dito si Mamita. Ano kaya ang gagawin dito ni Fake Lucy o ni Para? Yan ang sabay-sabay natin pakatutukan ngayong araw ng Huwebes. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaaring makahingi ko sa iyo ng munting subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Stolen Life and other GMA shows tulad nito. Happy New Year mga kapuso! Maraming salamat sa inyong panonood and God bless us all.